Naisip mo na ba kung paano maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo pagdating sa relasyon? Maraming nagtatanong nito kasi sa kaloob-looban, lahat tayo naghahangad ng pag-aaruga, respeto, at tunay na pagpapahalaga mula sa mga tao sa paligid natin. Pero paano nga ba natin ito makakamit? Paano ba tayo magkakaroon ng tunay na paghanga? Hindi lang dahil sa panlabas na anyo o mga nagawa natin, kundi sa kung sino tayo talaga sa kaibuturan natin. Isipin mo ang bawat relasyon na parang isang adventure. At ikaw ang explorer ng sarili mong pagkatao. Gusto mong tuklasin ang mga nakatagong yaman sa kaluluwa mo at ibahagi ito sa iba. Pero para magawa mo to, kailangan mo ng mapa. Isang daan patungo sa pag-unawa, koneksyon, at sa huli, pag-ibig. Ngayon, tutulungan kitang tuklasin ang tunay mong halaga sa isang relasyon gamit ang siyam na sinaunang aral mula sa filosofiya ng Stoicism. Kaya makinig ka. Kasi hindi lang ito mga payong naririnig mo kung saan-saan. Ito ay tungkol sa pagpapatatag sa sarili mo, sa mga paraan na baka hindi mo pa naisip. Maghanda ka dahil magliliwanag tayo sa misteryo ng pagbuo ng buhay na puno ng pagmamahal at makabuluhang relasyon. Yung mga relasyon na nakabatay sa respeto at inner strength. Simulan na natin. Aral 1. Pag-unawa sa tunay mong halaga. Paano nga ba konektado ang Stoicism sa pag-unawa ng halaga mo sa relasyon? Naniniwala ang mga Stoics na dapat mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin. At hulaan mo, ang self-value mo ay nasa loob ng kamay mo. Hindi ito tungkol sa dami ng likes sa social media o kung may nagpapakita ng interes sa'yo. Tungkol ito sa kung paano mo tinitingnan at pinapahalagahan ang sarili mo. Isipin mo, parang ikaw ay isang mamahaling alahas. Hindi lahat nakakakita ng halaga ng isang rare gem, di ba? May mga dumadaan lang. Hindi napapansin ang kahalagahan nito. Pero hindi nababawasan ang halaga ng gem. Presyo pa rin, bihira, at kakaiba. Ganyan ka rin. Hindi nababawasan ang value mo kahit may mga hindi nakapansin. Totoo naman, lahat tayo nakaranas ng rejection at naging kulang ang pakiramdam. Lalo na ngayon na parang lahat ay nagtatagumpay. Pero ito ang mahalagang bahagi. Sa Stoic na pananaw, ang halaga mo ay hindi nakadepende sa validation ng iba. Nakadepende ito sa kung paano ka kumikilos, sa mga prinsipyo mo, sa mga gawa mo. Ikaw ba ay compassionate? Totoo? Namumuhay ka ba ayon sa values mo? Doon matatagpuan ang tunay mong halaga. Naniniwala ang Stoics sa pagninilay, kaya mag-pause ka. Kilalanin mo ang sarili mo? Hindi lang ang obvious, kundi pati ang mas malalim. Ano ang tunay na nagpapalakas sa'yo? Sa relasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng strength sa sariling value mo, self-worth mo, kahit hindi ito makita ng iba. Tandaan, ang pag-unawa sa halaga mo ay hindi isang beses lang mangyayari. Isa itong journey, isang kasanayan na unti-unting umuunlad. Gising ka araw-araw at aminin sa sarili mong mahalaga ka. Hindi dahil sa opinyon ng iba, kundi dahil sa likas na ugali na bumubuo sa pagkatao mo. Aral 2. Ipakita ang sarili ng may dignidad. Bago ka mag-imagine ng stoic na seryoso at hindi ngumingiti, lilinawin ko lang. Hindi tungkol sa pagtitimpi ng emosyon o pagiging manhid ang stoicism. Tungkol ito sa pag-alam kung ano ang dapat paglaanan ng energy at kung ano ang hindi. At ang paraan ng pagpapakita mo ng sarili, dapat mo talagang paglaanan ng energy. Napansin mo ba na minsan ginagawa natin lahat para mapabilib ang iba hanggang sa mawalan tayo ng tunay na pagkatao? Nag-iiba tayo ng bihis, pananalita, para lang sa approval. Pero ito ang mahalagang part. Ang self-respect mo ay hindi nakadepende sa damit, style, o kung saan ka naglalagay. Nakadepende ito sa kung paano mo ipinapakita ang sarili mo sa mga ginagawa at desisyon mo.
Isipin mo, parang nasa classroom. Dalawang estudyante ang nagpe-present. Yung isa flashy, gamit malalaking salita at gestures para mapabilib ang klase. Yung isa simple, kalmado at confident magsalita. Sino ang mas tumatatak? Karaniwan, yung genuine at comfortable sa sarili nila. Ipinapakita nito ang halaga ng dignidad. Kilala ang Stoics sa philosophy ng self-control at virtue. Pinapahalagahan ang pagiging totoo at respeto sa sarili. Kaya sa dating, simple lang, maging totoo ka. Kung mahilig ka sa mga libro, ipakita mo yon. Kung may passion ka, ilantad mo. Hindi tungkol sa pagpapanggap, kundi sa pagiging confident at relaxed sa tunay mong identity. Mahalagang point. Ang paraan mo pagtrato sa sarili, yun ang barometer ng pagtrato ng iba sa'yo. Kung lagi kang self-critical, parang sinasabi mo, okay lang saktan ka ng iba. Pero kapag nirerespeto mo ang sarili mo, binibigyan mo ng halaga oras, energy, at emosyon mo, ipinapakita mo. Karapat-dapat ako sa respeto at hindi ako basta-basta. Naisip mo ba ang sinabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher? Hindi ang nangyayari sa'yo ang mahalaga, kundi paano ka nagre-react. Sa relasyon, hindi lang appearance o salita ang basehan, kundi kung paano ka magresponde. Demeanor mo sa iba't ibang sitwasyon. Reacting ba with desperation o dignidad? Binibitawan mo ba ang prinsipyo mo para mag-blend in o nananatiling totoo kahit mag-isa? Hindi ito tungkol sa perfection. Lahat tayo may flaws at awkward moments. Ang mahalaga, paano mo hinaharap ang mga yon? Nagpapatalo ka ba sa pressure o nananatiling matatag at natututo? Pag-isipan mo, paano natin sisimulang igalang ang sarili? Pwedeng mag-set ng boundaries, tanggihan ang hindi tugma sa values, o maging mas compassionate sa sarili. Kapag nakita mo ang sarili mo na worthy, makikita rin yun ng iba. Aral 3. Ang sining ng nonverbal communication. Oo, parang old school, o mahigpit pakinggan. Pero pakinggan mo muna. Hindi ito tungkol sa pagiging mahirap lapitan, kundi sa paggalang sa sarili at pagkilala sa halaga mo. Ano ang sinasabi ng Stoicism dito? Itinuturo ng Stoicism ang control at pagiging matatag, pero hindi sa boring na paraan. Tungkol ito sa pag-alam kung ano ang mahalaga at hindi basta-basta binibigay yon. Sa mundo ngayon, gusto natin lahat agad-agad, endless scroll. Kaya Stoicism, parang panibagong hangin. Sa relasyon, madalas rush tayo. Binibigay lahat. Oras, space, emosyon. Pero payo ng Stoics, mag-step back. Bakit? Dahil kapag lahat ay available lagi, nawawala ang thrill, normal na lang. Kapag lagi kang available, lagi kang oo. Nasaan ang excitement, mystery, anticipation? Paano mag-set ng boundaries gracefully, Stoic style? Una, sa appearance mo. Stylish pero modest, hindi lang disenyo. Message yun. Nire-respeto ko sarili ko. Hindi ka nagtatago, pero hindi mo rin nilalahad-lahat. Equilibrium, ipinapakita mo. Mas marami pa ako kaysa sa nakikita mo. Pangalawa, pag-manage ng oras at focus mo. Sa hyper-connected world, ang pagpili kung sino ang karapat-dapat sa oras mo ay mahalaga. Hindi ito laro, kundi affirmation. Mahalaga ang oras ko, inuuna ko kung anong mahalaga. Pagkasama mo ang isang tao, maging present ka. Pero pag wala, okay lang maging unavailable. Ilaan ang energy mo sa sarili mong buhay, interests, at personal development. Emphasize din ng Stoicism ang emotional self-mastery. Hindi ibig sabihin maging cold, kundi mag-maintain ng balance. Hindi palaging deep affected ng maliit na bagay. Inner peace, composure, hindi basta-basta binibigay ang emotional energy mo kahit kani-kanino. Dapat may earning, tulad ng paglaan ng oras at attention mo. Hindi sinasabi na magpakastatyo ka. Lahat tayo human. Tunay na connection essential sa buhay.
Pero, may beauty sa unti-unti, steady pace, sa connection na hindi lang panandalian. Relationship na may depth at endurance. Hindi instant, hindi quick fix. Sa limit setting, hindi ito tungkol sa manipulation o control. Respect mo sa sarili, loyalty sa principles mo. Hindi lang salita, kundi actions. Ipinapakita mo na valuable ka at deserving sa respeto. Kaya cheers sa pagiging mas discerning, composed, at stoic sa relationship approach natin. Hanapin ang balance sa openness at discernment, share at reserve ng kaunti. At malaki ang epekto niyan sa tingin at trato ng iba sa atin. Cheers sa pagpapahalaga sa sarili at pagyakap sa stoicism sa modernong dating. Aral 4. Handa kang umalis sa stoicism. May makapangyarihang ideya ng letting go. Hindi yung malayo o walang paki, kundi pag-unawa kung ano ang kaya at hindi kayang baguhin. Isa sa pinaka-empowering actions ay ang magdesisyon kung mananatili o lalayo sa sitwasyong hindi natugma sa kapakanan natin, lalo na sa relasyon. Lahat tayo may karanasang ganyan. Alam natin deserving tayo ng better, pero nananatili pa rin. Minsan takot sa pag-iisa, takot sa pagbabago, o pag-asa pa sa pagbabago ng sitwasyon. Pero dito, pumapasok ang stoicism. Ang tunay na lakas ay sa pagkaalam na may kapangyarihan tayong manatili o umalis sa sitwasyong lumalabag sa principles natin. At pwede tayong pumili ng ibang landas. Hindi ibig sabihin nito na dapat kang sumuko agad kapag naging mahirap ang mga bagay. Ang relasyon ay nangangailangan ng effort, pag-unawa at oras. Pero mahalaga ring maintindihan ang halaga mo at ang mga prinsipyo mo ng malalim. Na kapag may bagay na lubusang sumasalungat dito, handa kang mag-move on. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng inner resilience. Yung stoic na tapang na magsabing, masyado kong nire-respeto ang sarili ko para mag-settle sa hindi ko deserve. Halina't mas malalim nating tuklasin ang ideyang ito. Ang pagiging handang umalis sa isang sitwasyon ay tungkol sa paggalang sa sarili. Ibig sabihin nito ay paninindigan ang pinaniniwalaan mo at ang halaga mo. Hindi naman kailangang laging dramatic ang pag-exit. Minsan ito ay tahimik na choice, isang payapang realization na hindi ito para sa'yo. Totoo, nakakatakot minsan. Gets ko yung pakiramdam na nakakatakot ang uncertain na future. Pero isipin mo yung mga stoic natin na kaibigan. Sila ang nagturo sa atin ng kahalagahan ng tapang pagharap sa challenges at pagtanggap sa uncertainties ng buhay. Minsan, ang pinakamatapang na gawin ay ang bitawan ang mga bagay na hindi tugma sa landas mo. Pwedeng magbago ang lahat kapag binago mo ang mindset na to. Kapag nasa isang relasyon ka at napagtanto mong nandoon ka dahil tinutugma nito ang mga values mo, hindi dahil natatakot kang umalis. Game changer yan. Nagbabago ang dynamic. Hindi ka nananatili out of desperation o takot. Nananatili ka dahil tunay na choice mo ito. Ito ang key point. Kapag matapang mong nilalampasan ang mga bagay na hindi nakakabuti sa'yo, binibigyan mo ng space ang mga bagay na makakabuti. Parang nagde-declutter ka ng nakaraan para mag-welcome sa future. May tiwala ka na may mas maganda pang nakalaan at binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na madiskubre ito. Tandaan natin, ang pagiging handa mag-move on ay hindi pagiging cold o walang care. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga at pag-aalaga sa sarili upang masabing, I deserve something better. Ito ang pag-i-embody ng stoicism kapag may challenges. Ang pag-unawa na ang value natin ay hindi nakabatay sa iba or sa kahit anong bagay. Lesson 5. Setting boundaries. Silently. Ang stoicism ay pinapahalagahan ang aksyon kaysa salita lang. Ang mga stoic ay nag-advocate ng pagpapakita kaysa pagsabi lang
ng beliefs, lalo na sa usapan ng boundaries sa relasyon. Madaling sabihin, hindi ko tatanggapin ang pagmamaltrato. Pero ang totoong test, kapag dumating ang ganong behavior, i-enforce mo ba talaga ang boundary mo? O magko-compromise ka? Dito nagkakaroon ng tunay na lakas. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Alam ko, hindi madali ito, lalo kapag may emotions involved. Pero alalahanin ang wisdom ng Stoics. May kapangyarihan tayong piliin ang response natin. Kung may lumampas sa boundary mo, ang response mo ang nagtatatag at nag-e-enforce ng boundary, hindi lang ang sinasabi mo. Isipin natin ang isang senaryo. Honesty ang core value mo, tapos may nagsinungaling. Paano ka magre-react doon? Ipinapakita mo kung gaano ka kaseryoso sa boundary mo. Kung kakalmang aayusin mo o maglilihis ka, ang mga actions mo ang nag-e-express ng commitment sa values mo. Hindi ito tungkol sa paggulo, kundi sa pagpapakita ng respeto sa sarili sa paraan ng pag-react na aligned sa beliefs mo. Malaking epekto ito sa relasyon. Kapag nakikita ng iba na may clear boundaries ka at ready kang panindigan ito, mas naiintindihan nila ang mga kaya at hindi mo tatanggapin. Nurturing self-respect at pagiging committed dito. Tara, himayin natin ang isang basic concept ng simple. Hindi lang ang malalaking events ang mahalaga, pati yung araw-araw na moments. Kumusta ang reaction mo? Pag biglang nagbago ang plano? O kapag hindi ka binigyang halaga? Pinalalampas mo lang ba? O kalmado mong nai-express sa salita at gawa na hindi tama ang ganong behavior? Dito papasok ang Stoic mindfulness. Pagpay attention sa here and now at kung paano ka magre-respond. Tugma ba ang actions mo sa limits mo? Authentic ka ba sa sarili mo? Mahalaga ang mindfulness sa maliliit na moments. Kasi kadalasan dito, natetest ang boundaries mo talaga. Sa pang-araw-araw na pakikisalamuha, subukan nating magpakita ng touch of stoicism sa nagpapahayag ng boundaries. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas o hindi marunong mag-adjust, kundi sa pagkakaroon ng inner guide na nagsasabi kung paano tayo kikilos at magre-respond. At trust me, kapag inadapt mo ito, napapansin ng mga tao. Nagsisimula silang makitang hindi ka lang basta nagsiset ng boundaries, kundi binibigyang halaga mo ang sarili mo para panindigan ito. Lesson 6. Actions speak louder than words. Ang Stoicism, tulad ng binabasa natin, ay gamit ang practical wisdom. Ibig sabihin, hinuhusgahan ang tao base sa ginagawa, hindi lang sa sinasabi. Madaming taong maganda magsalita, pero hindi naman tumutupad, lalo na sa relationships. Sabi ng Stoics, dapat nakikita natin beyond sa pag-charm. Mas ang actions ang bigyang pansin. Kasi doon, makikita ang totoo. Isipin natin, madaling magsabi ng magaganda, mag-promise, mag-describe ng perfect future, pero ginagawa ba nila? Sinusuportahan ba ng actions nila ang words nila? Doon nakatago ang katotohanan. Aminin natin, naranasan na natin yan. May nakilala tayo, grabe magsabi ng nakaka-enchanted na bagay. Pero habang tumatagal, actions nila hindi tumutugma sa salita. Nangako mag-text, hindi naman. Nagplano, pero kinancel last minute. Pero hinahayaan natin, kapit pa rin tayo sa words nila. Dito lumalabas ang inner stoic mindset. Paalalahanin ng sarili na huwag manadala sa salita o emosyon lang. Maging logical at malinaw ang tingin sa reality. Kapag hindi tumutugma ang action sa words, warning sign na yon. Parang sinasabi ng universe, Hoy, pansinin mo, may mali dito. Nagbabago ang approach sa relasyon. Imbes na patangay sa sweet words at promises, mas mapapansin mo ang maliit na details. Kumusta behavior nila under pressure? Tumutupad ba sila? Present ba sila, hindi lang sa salita, kundi sa gawa? Ang fascinating part, kapag nakatutok ka sa actions, nagsiset ka ng standard.
Sinasabi mo, hindi lang ako nakikinig sa words mo, pinapanood ko rin ang actions mo. Malaking impact yan. Nare-realize nilang hindi lang sapat ang magsalita. Kailangan nila patunayan na genuine at karapat-dapat sa trust mo. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging negative o pag-doubt sa lahat, kundi pagiging wise. Pagprotekta sa feelings gamit ang konting stoic insight. Huwag magpadala agad sa emosyon, manatiling realistiko. Kaya tandaan natin, pansinin ang kilos, hindi lang salita. Lumapit sa love gamit ang stoic mindset. Logical, observant, thoughtful. Dahil sa dulo, mas mabigat ang actions kaysa words. Lesson 7. Cultivating healthy skepticism. Magkadikit ang stoicism at reality. Naniniwala ang stoics na dapat sinasabi ang sitwasyon as is, hindi as we wish it to be. Useful ito sa love at dating. Naranasan na natin yan. May nagsasabi ng tamang mga salita. Gusto natin agad maniwala. Pero kahit may warning signs, nilalampasan natin. Dito magagamit ang stoic mindset. Ang pagiging appropriately skeptical, parang superpower. Hindi ibig sabihin pessimistic ka or distrustful, kundi realistic lang. Hindi agad tanggap ng lahat. Observe, magtanong, at huwag magmadali ng walang pag-iisip. Isipin mo, may nakilala kang bago. Ang sarap magsalita. Pati future pinag-uusapan na. Pero kakaunti pa lang ang panahon. Ang skeptical stoic mindset, sasabihin, chill lang, hintayin mo kung tutugma ang actions sa words. Obserbahan ang progress. Parang gentle reality check. Huwag agad magpatangay sa romance. Manatili sa ground at mindful. Ang skepticism, hindi about targeting ang tao ng tanong o pag-doubt ng todo, kundi pagiging thoughtful. Hindi lang pakinggan ang sinasabi. Observe actions din. Take time talaga para makilala sila, para makita kung consistent at genuine sila. Itinuturo ng Stoics gamitin ang logic at reason, hindi lang magpadala sa emotions. Sa relationships, crucial ito. Kapag emotions ang lamang, pwedeng malampasan ang importanteng details. Pero kapag pinagsama ang feelings at skepticism at logical thinking, mas malinaw mo makikita ang totoong sitwasyon. At isa pa, pagprotekta sa puso. Kapag may konting skepticism, hindi ka nagmamadaling pumasok sa isang bagay nang walang kasiguraduhan. Binibigyan mo ang sarili ng pagkakataon na makita ang tunay na nature ng tao, hindi lang projection ng desires mo. Kaya laging tandaan, ang pagkakaroon ng hint ng stoic skepticism ay pagiging intelligent, attentive, at hindi nagpapadala sa emotions. Pagprotekta ito sa sarili at sa emotional well-being. Hindi ito tungkol sa pagsara sa sarili, kundi pagharap sa bagong chance ng may wisdom at pag-iisip. Lesson 8. Saying no with confidence. Sa Stoicism, mahalaga ang panindigan, ang values mo, at magkaroon ng tapang para manatiling totoo sa sarili mo. Ito ay lalo na mahalaga pagdating sa pagsabi ng hindi sa mga relasyon. Ibig sabihin nito ay nauunawaan mo ang iyong paniniwala at hindi ka nagdadalawang isip na panatilihin ang iyong mga inaasahan kahit pa magdulot ito ng kaunting gulo. Imagine mo na lang, nasa isang relasyon ka at may ipinapropose ang partner mo na hindi mo gusto. Maaaring masyadong mabilis ang galaw o pinapagawa ka ng bagay na labag sa values mo. Parang ang simple choice ay sumang-ayon na lang. Pero dito, nagiging mahalaga ang stoic mindset mo. Ang pagsabi ng hindi sa ganitong sitwasyon ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, paniniwala, at limits mo. Let's be real, hindi ito madaling gawin. Talagang mahirap, lalo na kung mahal mo yung tao. Meron pa yung maliit na boses sa isip mo na bumubulong. Paano kung mag-push away siya pag sinabi kong hindi? Pero hey, eto ang reality. Kailangan natin mag-summon ng courage. Ang stoicism ay hindi lang tungkol
sa pagharap sa external na bagay, kundi pati sa pagharap sa mga inner struggles natin head-on. Ang pagsabi ng hindi ay tungkol sa self-respect. Ipinapakita mo dito na pinapahalagahan mo ang sarili mo at hindi ka tatanggap ng kahit anong mas mababa sa deserve mo. Oo, may risk. Maaaring mawala sila. Pero ito ang mahalagang point. Kung ang pagtanggi sa bagay na kontra sa values mo ay mag-push away sa kanila, baka hindi sila talaga ang tamang match para sa'yo sa simula pa lang. Ang ganitong approach ay pwedeng magbago ng dynamics ng relationship. Kapag na-realize ng isang tao na hindi ka natatakot magsabi ng hindi at na hindi ka magko-compromise ng values mo para lang mapasaya sila, nag-iiba ang tingin nila sa'yo. Ipinapakita nito na may self-respect ka at pinapahalagahan mo ang sarili mo. At let me tell you, sobrang attractive niyan. Isa pa, mula sa Stoic perspective, ang pagsabi ng hindi ay hindi lang tungkol sa pag-set ng boundaries sa iba, kundi tungkol din sa pagiging totoo sa sarili. Tungkol ito sa pagkilala ng tunay mong desires at needs sa relasyon at paninindigan dito. Hindi dapat hayaan na ang takot sa loneliness ay magtulak sa iyo na gumawa ng desisyon na hindi aligned sa tunay mong sarili. Pause muna tayo at mag-reflect. I-affirm natin na ang pagsabi ng hindi ay hindi lang okay, kundi essential. Tungkol ito sa pagiging authentic sa sarili, pamumuhay ng may integrity, tulad ng pinupush ng mga Stoic. Tungkol ito sa pagbuo ng relasyon na nakasalig sa mutual respect at sincere connection, hindi sa takot or concession. Lesson 9, never chase, always value. Swak ito sa lahat ng pinag-usapan natin, lalo na pag tiningnan natin sa Stoic lens. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na mag-concentrate sa kaya nating kontrolin at bitawan ang hindi natin kayang kontrolin. Malaking impact nito kapag pinag-uusapan ang relationships. Ibig sabihin, dapat maintindihan na ang paghabol sa isang tao na lumalayo sa atin ay hindi lang walang saysay, kundi labag din sa pagpapahalaga sa sarili at pag-alam sa worth natin. Imagine mo, nagde-date ka. Ang ganda ng simula. Tapos biglang nagdi-distancing ang partner mo. Normal lang na mag-urge tayong habulin sila at subukang tapalan yung gap. Pero dito, papasok ang Stoicism. Tatanungin ng mga Stoic, bakit mo hinahabol ang isang bagay na wala sa kontrol mo? Nasa self-worth mo ang sagot, sa dignidad at inner peace mo. Ang paghabol sa isang tao na lumalayo ay parang pagtangkang sumalo ng tubig sa kamay. Walang saysay at nakakaubos lang. Sa halip, ang Stoic approach ay mag-stand firm sa self-worth mo. Kung may lumalayo sa'yo, hayaan mo silang lumayo. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o unfeeling. Ito ay tungkol sa realization na hindi mo kontrolado ang nararamdaman o ginagawa ng iba. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond. Let's face it, hindi madali itong aksyon ang urge na habulin ang isang tao. Malaking inner strength ang kailangan. Pero tungkol ito sa pananampalataya na kung talagang pinapahalagahan ka ng isang tao, ipapakita nila yon. Ito ay tungkol sa pagtanggi na ang ugali ng iba ang mag-define ng value mo. Pag-affirm na, I deserve respect. At kung hindi mo makita yon, may ibang makakakita. Binabago nito ang lahat. Ibinabalik ang power sa sarili mo. Hindi ka na subject sa unpredictable actions ng iba. Ikaw ang may control sa nararamdaman at ginagawa mo. Nakaka-empower at honestly, malaya ka. Ito pa, pag tumigil kang manghabol ng ibang tao at ininvest mo ang sarili mo, ang buhay mo, pag-unlad mo, amazing na bagay ang nagaganap. Natural kang nag-a-attract ng taong drawn sa strength, confidence, at self-worth mo. Parang nagbo-broadcast ka ng mensahe. Pinapahalagahan ko ang sarili ko at aware ako dito.
Kaya internalize natin ang lesson na ito. I-affirm natin. Hindi natin kailangang habulin ang kahit sino. Mag-adopt tayo ng stoic mindset sa relationships. Composed, self-respecting, at nakafocus sa kaya nating kontrolin. Tungkol ito sa paghahanap ng inner peace sa sarili, hindi validation sa iba. Habang malapit na tayong matapos sa usapan, gusto kong tandaan mo ang isang mahalagang bagay. Sa malawak na canvas ng buhay, ang self-worth mo ang pinakamaliwanag na thread na nagbibigkis sa lahat. Kagaya ng paniniwala ng mga Stoic, ikaw ang nagde-decide kung paano magre-respond sa nangyayari sa paligid mo. Huwag kalimutan, ikaw ang may control sa sarili mong honor at self-esteem. I-embrace mo ang inner strength mo. Hayaan mong mag-reflect ang actions, decisions, at limits mo sa kung gaano ka-amazing bilang tao. At kung may duda ka minsan, alalahanin mo ang moment na ito at ang stoic wisdom na napag-usapan natin. Ang buhay ay hindi lang pang-endure. Ito ay opportunity para mag-evolve. Mas maging strong at wise bawat araw. Kung na-enjoy mo ang chat natin ngayon, bakit hindi mag-explore ng mas marami pa? Tingnan mo ang playlist na nakadisplay sa screen. Puno ito ng insights, stories, at tips para tulungan kang i-navigate ang buhay ng may higit pang wisdom at confidence. Halika, i-click mo na, and let's keep moving forward sa journey natin together. Salamat sa pag-join sa usapan na ito. Always remember, hindi ka nag-iisa sa journey na to. Lahat tayo figuring it out together. One step, one day at a time. Hanggang sa susunod nating chat, take care, stay wise, at patuloy na yakapin ang iyong inner stoic.